dear beloved, Boss Mike Cervera. Yung mga ganito. Sige nga. Ano sabi rito? Ito yung presidenteng pinagmamalaki ng mga DDS. Ha? O ito. 45 years as lawyer, no case won. Nako, wala pa lang naipanalo ito. Ha? Sa loob ng 45 na naging abogado ito si Digunyo, walang naipanalong kaso. 9 years as prosecutor. Oh, kita nyo? All his cases dismissed by the court. Nako! Kita nyo lahat. Biruin nyo, piskal yan. Ipagtatanggol niya. Alin, mga kababayan? Yung dinidimanda. Pero ano? Wala. Anak ng pating. Oh, susunod, 20 years as mayor. Nako! Anong accomplishment? DDS, Davao Death Squad. Killed 3,000 in Davao. Puro patayan lang ang gusto. No. Tapos ano to? One term as a congressman. Walang naipasang batas. Kita nyo mga kababayan? President of the Philippines. Eto na, marami. 30,000 EJK. Grabe yan mga kababayan. Dapat hindi nating kalimutan to. Di ba? Never forget to mga kababayan. EJK. Marami tayong mga mga kababayan na mga pinagpapatay nung panahon na yan. Di ba? Pastillas. Nako, yung pastillas na yan. Oo. Ano ang pastillas mga kababayan? Yan yung nangyayaring suhulan. Oo, dinadaan na sa sa parang maliit na nakabalot pero pera. Suhulan saan? Sa immigration, sa airport. Nako. PhilHealth. 15 billion, nawawala yan. Nabanggit na rin naman natin to na nawawala di ba? Di ba? Nawawala Parmalee, ito malaki mga kababayan. 18 billion, 18.8 billion. Kita nyo, billion ang pinag-uusapan. Ito nga, CIF, 19 billion. Naku, grabe. Ito malaki mga kababayan, kay Pulong. Dinaig pa lahat yung PhilHealth, yung Parmalee, at kung ano-ano pang mga proyekto. Si Pulong, ang ninenok, 51 billion in 3 years. Diba? Grabe. Guns. Maraming baril to. Siguro takot ito Kaya kailangan maraming baril. 358 ang baril niya. At naging alipin ng China. Pinakahuli, malupit mga kababayan. Ngayon, kita nyo, hirap na hirap tayo sa West Philippine Sea. Paano? Pinamigay nito ang ating teritoryo? Na ayaw ng mga ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno na, hindi, ang West Philippine Sea, ipilit natin, atin yan. Di ba? Pero si Digong, tinatakot lang kayo, ayoko naman kasing magkagera, kaya ibibigay ko na. Putik na yan, ganon, si Digong. Takrot. Takrot! Diba? Takrot talaga. Ganon Yan ba gusto nyong ipalit? Hindi ganyan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mula sa kanyang ama, hindi yan ni minsan magpapatay ng tao. Bakit? May takot sa Diyos. Bakit? Eto. Tumawag yung isang commander namin. Sir, nandito na kami, we're in position. Dala niya yung mga mortar tube. Yan na mga kababayan, ito kwento ni Pangulong Bongbong Marcos to tuloy. Nung panahon, ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. We will fire 3 sighting rounds and we will fire for effect. Tinatanong ng father ko, sabi niya, ilan ang magiging casualty? Nako, yan na. Tinanong kung ilan daw ang madadali. Matitegi. He called back, sir, alam niyo naman, pag sighting round, to whom it may concern yan. Nung sinabi sa kanya, abort. Abort, kasi dami. Ang daming masasaktan. Maaring ikamatay pa. Inabort na kagad yung operation. Sabi ko, Dad, paano yan? Sabi niya, I have spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now. Kita nyo? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay, sinicure niya tayo
at matagal na panahon, buong buhay niya mga kababayan, minahal ang mga Pilipino. Di ba? Pinoprotektahan niya tayo, pinagtanggol niya tayo. Sino? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Di po ba? Mga kababayan, tuloy. At a palace news conference, his top general argued with him. I understand. Ito, hindi ko makalimutan ito eh. Hanggang ngayon, mga kababayan, kinikilabutan ako nung marinig ko si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nung sabihin niya na abort. Oh. And you give them orders to wait. I told them to wait because There are massing civilians near our troops. Nako. And we cannot keep on withdrawing. Mm. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a disperse. little. My order is to We disperse the cannot crowd. withdraw all the time, Mr. President. Hold on! My order is to disperse. Oh, di ba? Tuloy. Without shooting them. No. Disperse without shooting them. Kung mamamatay tao si Pangulo, di sana marami nang nagpulasan sa EDSA nun at hindi nila naagaw ang pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero mga kababayan, sa totoo lang, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mahal ang mga Pilipino. Kahit sino pa kayo, kritiko, ganun. Hindi tulad ng ibang mga administrasyon. Pag against sa kanila, papatayin kanila. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kapag ikaw ay kritiko, ikaw ay kalaban ng gobyerno, mahal ka niyan. At yan ang minana ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya bakit natin tatanggalin ang isang may mabuting puso, mabait, at inaalala tayo lagi? Ay biruin ninyo mga kababayan. Namimigay ang gobyerno ng ayuda sa sambayan ng Pilipino. Abay, dinudumihan pilit ng mga nasa kadiliman at kasamaan. Mga kababayan, kita nyo mga kababayan, ang kabutihan na ginagawa ng administrasyon na to ay pilit binabatikan, dinudungisan, mga kababayan, para masabi na masama ang paggawa ng mabuti. Ganun ang mga dyablo, mga kababayan. Ang gumagawa ng mabuti ay siyang itinuturo na sila ang mga masasamang tao. Ganon mambaliktad ang mga kampon ng kadiliman. Kaya wag kayong magpapalinlang. Marami dyan na talaga naman sobra-sobra kung mapanlinlang. Di po ba, mga kababayan? Yaan. You disperse the crowd without shooting them. Di ba? I-disperse nyo daw, sabi kay Pabianber, nang wala kayong babarilin, wala kayong sasaktan. Ganun, mga kababayan. Ano na? Kaya mga kababayan, mag-ingat kayo. Dahil ang kampon ng kadiliman, abay, lahat yan mga kababayan, magagaling yan. At ngayon, kita nyo, pati ang mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, binabanatan na nila. Our beloved Boss Mike Cervera.